Hi, this is Nehemiah Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at nandito na po tayo sa chapter 3. At ang titulo po ng video ito na ating gagawin ay God preached the gospel to Abraham. Maganda po ang video. Sana po ay panoorin po natin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa ating pong serye ng ating pag-aaral dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at narito na po tayo sa chapter 3. At bago tayo pumunta sa chapter 3 ay sariwain muna natin yung ating pong nakaraang video na may titulo Acting in Line with the Truth of the Gospel. Dito ay pinuna ni Apostol Pablo yung naging behavior ni Apostol Pedro, no, na siya ay nakikikain, nakasalo ng mga Galatians pero ng mga hintil, pero nung dumating sila, yung grupo nila Santiago ay iniwan niya, no, umalis siya, lumayo siya sa mga hintil at pati na nga si Bernabe ay nahawa sa kanya. At dito ay pinaliwanag ni Apostol Pablo na wala na tayo doon sa gawa ng kautusan sapagkat namatay na ang ating Panginoong Hesukristo. At yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, yung crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Dito tayo aariing ganap. Kaya nga doon sa huling talata dito po sa Galatians chapter 2 verse 21, ganito po ating mabasa. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, yung sinasabing law po doon ay works of the law, to be gained through the works of the law, Christ died for nothing. Kung magigain natin po yung righteousness sa pamamagitan ng mga animal sacrifices, mawawalan saysay na yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo, dito tayo mag-gain, no? Tatanggap ng katuwiran ng Diyos, ng righteousness, o aariing ganap tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo at hindi nung gawa ng kautusan. Okay, so tuloy natin ang ating pag-aaral at nandito na po tayo sa chapter 3 at ganito po ang ating mababasa. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Sabi ni Apostol Pablo, mga mangmang na mga taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Hesukristo na napako sa krus ay maliwanag na nahayag. Ito ay nahayag sa lahat Maging sa inyo ay nahayag na si Jesus ay namatay na para sa ating mga kasalanan. So hindi na natin kailangan yung gawa ng kautusan o yung tinatawag ng mga animal sacrifices. So verse 2, ganito ating mabasa. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? So, may gusto kong malaman sa inyo Tinanggap nyo ba? Ito, sagutin nyo yung aking tanong. Tinanggap baga o tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya? Ang tinutukoy ni Apostol Pablo ritong tinanggap baga ninyo ang Espiritu ay ibig sabihin, kayo ba ay naligtas sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o tinatawag na naligtas ba kayo
na pagbayaran ba ang inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga animal sacrifices o sa pakikinig tungkol sa pananampalataya na na si Jesus ay namatay para sa inyong mga kasalanan? Ano ba ang totoo? No, yun ang tanong ni Apostol Pablo. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya? So, tingnan po natin itong illustration na makikita po natin dito po sa ating monitor, no? Na andyan po sa banda rito ay yung works of the law, yung mga animal sacrifices versus dun sa Christ sacrificial work na siya ay namatay para sa atin. Ano talaga ang magbibigay ng righteousness sa dalawang ito? Yun yung tinatanong ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatian. Sino ang makapagliligtas? O ano ang makapagliligtas? Yung mga animal sacrifices na ginagawa ng ating mga ninuno noon o yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa verse 3 to 4, ganito po ang ating mababasa. Are you foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Have you experienced so much in vain, if it is really was in vain? So sabi ni Apostol Pablo, nagpakamamang na ba kayo? Kayong nagsimula sa Espiritu, ngayon nagsisipagsakdal kayo sa laman? Tiniis ba ninyo na walang kabuluhan ang lubang maraming bagay kung tunay na walang kabuluhan? So sabi ni Apostol Pablo, ganoon pa rin to. Ito pa rin ay may kinalaman doon sa animal sacrifices na versus yung body of Christ. Nagpasimula na kayo sinampalatayanan na nga ninyo yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo na magbibigay sa inyo ng ikaaring ganap o kaligtasan. Bakit kayo pupunta pa doon sa sa laman o sa pag-aandog ng mga animal sacrifices? Okay, verse 5, ganito po ating mabasa. So again, I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law or by your believing what you heard? Ano yung naintindi o na sinampalatayanan yung inyong napakinggan? Yun yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Naniwala na kayo dun sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo na siyang magliligtas sa inyo, bakit pumapalig pa kayo dun sa works of the law? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na nagbigay nga sa inyo ng Espiritu, ng kaligtasan, at gumawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginawa baga ito sa pamamagitan ng gawa ng kautusan? Dahil ba sa kayo gumagawa nung animal sacrifices, binigay sa inyo ang Espiritu? O iniligtas ba kayo ng Diyos dahil doon? Di ba hindi? Saan kayo nailigtas? Doon sa pakikinig tungkol sa sa pananampalataya na ginawa na ni Jesus ang mga bagay na ito para sa atin. So hindi na tayo kinakailangan mag-animal sacrifice sapagkat ginawa na ito ng ating Panginoong Kristo ng kanyang i-sacrifice yung kanyang buhay para sa atin. At sa ating pakikinig, sa ating pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo na itong ginawa ng ating Panginoong Kristo makapagliligtas sa atin, sapat na yon. Hindi na tayo dapat bumalik pa doon sa gawa ng kautusan. So sa verse 6 ay ganito ating mabasa, pumaling siya doon sa panahon ni Abraham na kung saan miski si Abraham ay nag-inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at hindi dun sa gawa ng kautusan. Bagamat merong account sa Genesis chapter 26 na si Abraham ay sinunod niya yung lahat ng kautusan ng Diyos. Sa verse 6, ganito ating mabasa, Galatians chapter 2 verse 6,
So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. So sapat na yung naniwala na si Abraham at sa kanyang paniniwala, ito ay itinuring ng Diyos na siya ay inaring ganap. No, sabi ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Naniwala si Abraham tungkol dito sa ebanghelyong ipinangaral ng Diyos. Sa kanyang paniniwala, siya ay inaring ganap. Sabi, so also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Okay, so verse 7, ganito ating mabasa. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Dapat niyong maintindihan o dapat niyong talastasin. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, yung sumampalataya kay Jesus, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At syempre, kung anak ka ni Abraham, may bahagi ka doon sa pangako ng Diyos. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. So kung ikaw ay sinibulan na ng pananampalataya kay Jesus, na siya na Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Jesus, siya na ngayon ating dakilang saserdote at ang kanya mismong katawan, ang kanyang inhandog para sa ating mga kasalanan, magiging anak tayo o i-consider tayo ng Diyos na mga anak ni Abraham. At malaki ang benepisyo na tayo ay mai-consider na anak ni Abraham. Magiging kabahagi tayo doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Magiging kabahagi tayo ng magiging tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Mapapasama tayo doon sa sa pagpapalaing mga bansa. Okay, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 7. At dito sa verse 8 ay ganito ang ating mababasa. At ito ay pagpapatuloy na ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na ebanghelyo na kanyang ipinangaral na madali namang nilisan ng mga taga-Galacia sapagkat tinanggap naman nila yung aral ng mga Hudyong nainggit kay Apostol Pablo na ang ebanghelyong kanilang ipinangaral ay tama namang ebanghelyo, kaya lang ay itinwist. No? Totoo naman po yun na minsan sa panahon na inutos ng Diyos yung animal sacrifices para sa ating mga kasalanan, pero ito ay nagsiyasyado, umaanino sa tunay na paghahandog, at ang tunay na paghahandog ay ang handog ng ating Panginoon sa Kristo. So sa chapter 3 verse 8, ganito po ang ating mababasa, at mahalaga po ang versikulong ito ay mapapaliwanag tungkol sa tunay na ebanghelyo. At ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. And the scripture, ano po yung tinutukoy na scripture dito? Yung pong Old Testament scripture, yung sulat ni Moses at ng mga propeta. Kasama na po yung aklat ng poetry o yung aklat ng awit, yung Psalms. Okay, so sabi dito, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles. So, sapagkat kasi nga, ang sabi pagpapalain, hindi lamang po ang mga Hudyo, kundi ang mga Hintil. Pagpapalain, hindi lamang po ang bansang Jerusalem, kundi pagpapalain din ang lahat ng mga bansa. So, kaya nga, ma-justify ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pananampalataya, at yan ay isinasaad ng kanilang kautusan o ng kanilang kasulatan. Na yun ay yung Old Testament scripture, kilala natin sa panahong ito na Old Testament scripture, sinulat ni Moses at ng mga propeta. Muli natin basahin ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. And the scripture
foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Sabi ni Apostol Pablo, ito, pinatutunayan ito ng inyong mga banal na kasulatan. Pinatutunayan ito ng kasulatan na naaaring ganap ng Diyos ang mga hintili. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, una pa'y pinangaral na ng Diyos ang ebanghelyo kay Abraham. Ano yung ebanghelyong ipinangaral ng Diyos kay Abraham? In you all the nation shall be blessed. Yung blessings of all nations, yun po yung ebanghelyo, yun po yung mabuting balita, para sa lahat, para sa mundo, na ipagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Okay, so yun po yun, at hindi na po natin masyadong paliliwanag pa, naintindihan po natin. Puntahan na lang po natin dito po sa ating illustration. Makikita po natin sa illustration, ang Diyos nangaral kay Abraham ng ebanghelyo. Ito'y galing mismo doon sa scripture, na ang ebanghelyong ito na ipinangaral ng Diyos kay Abraham mula sa scripture ay yung blessings of all nations. Okay? So, yan po yung ebanghelyo. Ipinangaral na ng Diyos ng una. At ito ay, hindi naman lingid sa kanila sapagkat ito ay nakasulat na sa kanilang kasulatan. Na ito ay ang pagpapala ng lahat ng mga bansa. Sa verse 9, ganito po ating mabasa. So, those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, sabi ni Apostol Pablo, yung nag-rely sa pananampalataya ay mapalad na sapagkat nakasama ni Abraham, sapagkat si Abraham po ay kinilala ng Diyos na man of faith. Sinasabi nga natin, ama ng pananampalataya. Okay, sa verse 10, ganito po ating mababasa. Sa verse 10, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, for all who rely on the works of the law. Okay, kanina sinabi rely on faith. Ngayon naman, rely on the works of the law. Ang sabi doon, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is anyone who does not continue to do everything written in the book of the law. So susumpain tayo sapagkat kung hindi tayo magpapatuloy na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Okay? So kung manatili tayo doon, pangangalandakan natin, hindi, dapat works of the law. Tinatanggahan natin yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo, na handon tayo sa animal sacrifices. O sige, every time na magkakasala ka, kinakailangan ka maghandog ng animal sacrifices para para i-consider ka ng Diyos na pagpalain at ariing ganap at alisin sa iyo yung sumpa ng kautusan. Okay, anong gusto mo? Diyan ka manatili o manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus? Yun yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa verse 11, ganito po ating mabasa. Clearly, no one who relies on the law, yung pong works of the law, is justified before God, because righteousness will live by faith. Okay, kung nagre-rely ka, andun pa rin yung kayong pananampalataya doon sa mga animal sacrifices na yung works of the law. Okay, hindi ka man justify. Kasi ang justification, yung righteousness, yung ikaaring ganap, ay sa pamamagitan ng pamumuhay sa pananampalataya. So, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Galacia. Okay, sa verse 12.
So, inabbreviate na naman ni Apostol Pablo, no? Kautusan. Pero ang tinutukoy niya po ditong kautusan ay yung gawa ng kautusan. At ang sabi po ay ganito, the law is not based on faith. On the contrary, it says the person who does these things will live by faith, by them. Kung sinabi na natin kanina po yan, no? Kung gusto mong ma-justify sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, dapat ka mabuhay sa mga ito. At wala kang ititira kahit isa. Yan ang sinasabi ng ating magiting o ng ating apostol na si Apostol Pablo. So sa verse 13, ganito po ating mabasa. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on pole. So, inalis na tayo, niredeem na tayo, iniligtas na tayo ng ating Panginoon, tinubos na tayo ng ating Panginoon Kristo doon sa sumpa ng kautusan. Pagkat yun yung sumpa ng kautusan kapag nagkasala ka, mag-animal sacrifice ka. Maghandog ka para sa iyong mga kasalanan. Patuloy mong gagawin ang mga bagay na yan. So, dito ay tinubos na tayo ng ating Panginoon Kristo. Hindi na natin gagawin yan sapagkat ginawa na ito ng ating Panginoon Kristo sa atin sa pamagitan ng paghahandog niya ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. So sa verse 14, ganito po ating mabasa. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin natin yung pangako ng Espiritu. Ano yung pangako ng Espiritu? Yung blessings of all nations. Yung pagpapala ng lahat ng mga bansa na mapapasama tayo doon, yung pong kaligtasan ng buong mundo. Ang plano ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Ang plano ng Diyos, iligtas ang buong mundo. Mapapasama po tayo, ipinangako na ng una ng Diyos yan kay Abraham, at yan makakamtan natin sa pamagitan ng pananampalataya. Na sumasampalataya tayo na ginawa na ni Jesus ang bagay na ito, yung paghahandog na kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan yung gawa ng kautusan, yung animal sacrifices. Sa verse 15, ganito po ating mabasa. Brothers and sisters, let me take an example for everyday life. So sabi ni Apostol Pablo, ganito na lang. Magbibigay ako ng example. Magbibigay tayo ng sample tungkol sa yung nangyayari doon sa ating realidad ng buhay. Muli natin basahin. Brothers and sisters, let me take an example for everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. Okay, sabi ni Apostol Pablo, so para maintindihan nyo, punta tayo doon sa realidad. Kapag merong tipan yung dalawang tao, kapag ito ay nabuo na yung tipan, napagkasunduan na yung tipan, walang sino man sa kanila ang magdagdag pa doon sa mga provision doon sa tipan, sapagat bawal yun. At hindi syempre, kunyari ako, nagsasundo tayong dalawa, matapos natin magkasundo, binago mo, meron ka mga dinagdag, hindi ako papayag doon. Sapagkat pinirmahan natin pareho yun yun yung contract. Kung minsan, may bili kayo ng bahay, meron kasama sa kontrata, merong nilalagay kayo sa kontrata na napagkasundoan nyo. Let's say, binibili mo yung bahay at lupa, at nasa agreement ninyo na kasama na po yung mga furnitures na naandun. Pagkatapos mong mabili, kinuha niya yung mga furnitures na naiwang nakatiwangwang yung bahay. Hindi ka papayag nung kasama po yun. Diba? Pwede rin na pag-uusapan nyo na
o yung capital gain tax, ikaw na magbayad. Pwede naman yon, no? Pero hindi naman talaga tawag doon na umiiwas sa bayarin. Andun, kaya lang napag-usapan nyo na kung sino ang magbabayad ng capital gain. Pero syempre, ang katotohanan, ang magbabayad ng capital gain tax ay yung nagbenta. Pero syempre, tumatawad yung bumibili, pero tatawad rin yung nagbenta. O sige, patatawarin kita dun sa atin na pagkasunduan, na ito na yung halaga, pero syempre, lugi naman ako, ikaw na ang sumagot doon sa capital. Bayaran mo sa BIR yung capital gain tax. So yun yung sinasabi ng Apostol Pablo ito. Kapag napagkasunduan na yung tipan, yung agreement, yung covenant, ay hindi na po ito pwedeng baguhin. At yung ay inia-apply ni Apostol Pablo doon sa yung naging tipan, naging pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. May pangako ang Diyos kay Abraham. Merong pakikipagtipan ang Diyos kay Abraham. At yun nga, yung blessings of all nations. At itong blessings of all nations, sinabi na rin na ang gagawa nito ay ay ang ating Panginoong Jesus, yung binhi ni Abraham, at walang iba kundi ang Kristo. Kaya nga, ang blessings of all nations, hindi ito magagampanan ng animal sacrifices. Pero ipaliliwanag rin naman dito ni Apostol Pablo, bakit naidagdag yung animal sacrifices? Na habang hindi pa dumarating yung yung binhi na pinangakuan. So sa verse 16, ipinaliwanag na ang pangakong ito, yung tipan na ito ng Diyos kay Abraham, ay ang gaganap nito ay walang iba kundi ang Kristong darating. So mapapansin po natin dito po sa papaliwanag ni Apostol Pablo, ginagamit niya interchangeably yung ebanghelyo, yung tipan, at yung pangako. Ito ay tumutukoy lamang sa iisang bagay. At ang iisang bagay na yon ay yung pagpapala ng lahat ng mga bansa. Kaligtasan ng buong mundo. At ang gagawa nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi po ng banal na kasulatan dito sa verse 16 ay ganito: the promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to the seeds or to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. So, yung promise na blessings of all nation, hindi ito sa pamagitan ng lahat ng mga binhi, kundi ito'y ipinangako dun sa magaganap sa pamagitan ng kanyang iisang binhi, at ang binhing ito ay walang iba kundi ang Kristo. So sa pagdating ng Kristo, magkakaroon ng katuparan yung blessings of all nation. Magkakaroon ng katuparan na pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga bansa, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga bansa, aariing ganap ng Diyos ang lahat ng mga bansa sa pamagitan ng pananampalataya sa Kristong darating. So maliwanag po yun. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito sa Ebanghelyo. Ito yung tunay na Ebanghelyo. At ang tunay na Ebanghelyo, darating ang Kristo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sa pamagitan ng paghandog ng kanyang sarili. So verse 17, ganito ang ating basa. What I mean is this: the law, yung utos ng ating Panginoong Diyos, yung Leviticus, introduced 430 years later, does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. Sabi ni Apostol Pablo, pinagtibay na yung katipan So kung pinagtibay na ang tipan, yung batas na ginawa ng Diyos 430 years later ay hindi makapapawalang bisa.
doon sa mga pangako. Sabi ni Apostol Pablo, ito ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipan, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Pinagtibay na ng una ng Diyos. So, matibay na yun eh. Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 15 and to 17, makikita natin pinagtibay ng Diyos yung kanyang tipan. Pinirmahan ng Diyos yung kanyang tipan. Katunayan nga, tutulong si Abraham nung magpirmahan. Siya lang ang pumirma. Okay, so tuloy natin basahin yung paliwanag yung verse 17 sa Tagalog. Ganito ang ating pagpapaliwanag dito. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng Diyos ng una, ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon. Upang pawalang kabuluhan ang pangako. Mawala naman talaga ng kabuluhan ang pangako. At sabi ng Diyos, yung binhi mo ang magpapala ng lahat ng mga bansa. Yung binhi mo, sa pamagitan ng binhi mo, patatawarin ng kasalanan ng lahat ng mga bansa. Dumating nga nung 430 years later, yung mga utos ng Diyos kay Moses tungkol sa mga paghahandog para sa mga kasalanan, mawawalang visa yung pangako. Ma-abort yung pangako. And bakit pa natin iintayin yung pangako samantalang nakakamta na rin naman natin sa pamagitan ng mga animal sacrifices? So, tignan po natin ulit dito po sa ating illustration. At dito makikita po natin ang Diyos, may covenant kay Abraham. Ang Diyos, nagbigay naman ng kautusan kay Moses. Pero yung kautusan na ibinigay kay Moses na may kinalaman doon sa ating mga kasalanan, hindi yan nakahangga na makita na yung araw tuloy-tuloy na makarating doon sa fulfillment ng kanyang ipinangako. At yung fulfillment ng kanyang ipinangako, hindi na yung animal sacrifices. Hindi po yun, kundi yung sacrificial work of the Christ. Yun po yung paghahandog ng sarili ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung fulfillment ng promise. So, yung mga animal sacrifices, walang saysay yun. Pero, syempre, tinatanong rin, bakit pa binigay yun? Itutuloy lang natin ang pagbasa. Sa verse 18, ganito po ang ating mabasa. For if the inheritance depends on the law, ayan, nakadepensa doon sa mga gawa ng kautusan, then it no longer depends on the promise. Okay? But God, in His grace, gave it to Abraham through the promise. So, yung blessings of all nations, ibinigay ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang pangako na ipadadala niya ang kanyang Kristo upang ihandog ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung works of the law, yung mga animal sacrifices, wala yan. Okay? Hindi natin makakamtan yung ating inheritance, yung ating mana sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Siyempre, tatanong natin, bakit pa binigay yun? Bakit pa idinagdag yun sa Bakit after 430 years ay ibinigay? Ano ang magiging role nito na doon sa tipan ng Diyos kay Abraham hanggang sa matupad ito? So, verse 19, ganito ating mabasa. Why then was the law given at all? Bakit nga ba ibinigay ang kautusan? At ang paliwanag ay ganito, it was added because of the transgression until the seed to whom the promise referred had come. So, may pangako yung pagdating ng seed na siya nga yung maghahandog na kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Habang hindi pa dumarating yon, idinagdag itong animal sacrifices, yung mga gawa ng kautusan, para sa ganon, yung mga naandito sa panahon na ito na nagkakasala ay mapatawad yung kanilang mga kasalanan habang hindi pa dumarating yung tunay na handog. So ito ay shadowing the reality, shadowing the
true sacrifice. Habang wala yon, na andito muna sila sa sa anino ng tunay na sakripisyo. At yun nga yung mga animal sacrifices. So, muli natin basahin, verse 19, ganito po ating mabasa. Why then was the law given at all? It was added because of the transgression until the seed to whom the promise referred had come. Habang hindi pa dumarating, dito muna kayo sa animal sacrifices. Pero syempre, pag dumating na, hindi na kailangan yung mga animal sacrifices. Magiging tagapagturo lang natin yun. Muli natin basahin. Why then was the law given at all? It was added because of the transgression until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. Okay, so verse 20 to 21, ganito ating mabasa. A mediator, however, implies more than one party. Siyempre, pag may mediator, may dalawang party yan, no, na pinamamagitan niya. Pero ang Diyos ay isa. At tunayan, kung babasahin niyo Genesis chapter 15 hanggang chapter 17, isa lang ang Diyos na nangako. Yung pakikipagtipan niya kay Abraham, hindi pakikipagtipan ng dalawang partido kundi dumaan sa pangako. No, nakipagtipan siya kay Abraham, parang sinabi niya, nangangako siya kay Abraham. Okay, ito ang gagawin ko. So, promise yan. Yun yung naging itsura nung tipan ng Diyos kay Abraham. Katunayan, sabi nga ni Apostol Pablo, parang nangangaral lang ng mabuting balita ang Diyos. No? Gumanap lang ng pangangaral ng mabuting balita ang Diyos doon sa kanyang pakikipagtipan kay Abraham na ipinangangako niya yung kanyang anak. No? Sa pagdating noon ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Muli natin basahin ang sabi, a mediator, however, implies more than one party, but God is one. Is the law therefore opposed the promises of God? Nung binigay na yung gawa ng kautusan na maghahandog kayo kung kayo magkakasala, ito ba ay in opposition? Humahad lang ba ito sa sa pangako ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, absolutely not. Okay, so muli natin basahin. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Is the law therefore opposed the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. So kung yung ibinigay ng Diyos na ito na utos, yung animal sacrifices ay magbibigay buhay, hindi na kailangan talaga yung hindi na kailangan dumating si Kristo. Yung ika-aring ganap ay makakamtan natin sa pamagitan nito. Pero bakit ibinigay? Ang sabi nga, habang iniintay ang pagdating nung pinangakuan. O habang iniintay yung pagdating ng ipinangako na magpapala na lahat ng mabansa. Habang wala pa siya, ito muna ang temporarily na gagawin ng mga taong nagkakasala. Okay? Ibinigay ang kautusan dahil sa pagkakasala. At habang hindi pa dumarating yung tunay na sakripisyo, dito muna sila sa shadow o sa anino ng bagay na ito. Okay, verse 22, ganito po ating mabasa. But the Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. O yan, yung scripture, nilock up tayo doon sa pagkakaroon ng kasalanan. Natural. Pero nung dumating na ang ating Panginoong Kristo, binigay na yung ayon sa pangako, doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Okay, verse 23, ganito ating mabasa. Before the coming of this faith, before the coming of Christ, okay, before the execution ng
pagbibigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Before the coming of this faith, we were held in custody under law. Yun nga yung gawa ng kautusan. Lock up until the faith that was to come would be revealed. Nung hindi pa dumarating ang Kristo, siyempre naandun tayo sa gawa ng kautusan. At yung gawa ng kautusan ay nagiging guardian natin o nagiging tutor natin o nagiging teacher natin. At yung mabasa natin sa Galatians chapter 3 verse 24 to 25. Ang sabi doon ay ganito, so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under the guardian. Ito po yung mababasa natin dito po sa NIV. Pero po sa New King James Version, ganito po ating mabasa. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we no longer under the tutor. So, sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang naging role ng gawa ng kautusan. Dito sinabi the law, pero ang tinutukoy dito yung gawa ng kautusan, yung animal sacrifices. Yung mga animal sacrifices ay naging tagapagturo natin para maunawaan natin yung gagawin ni Kristo. Ano yung gawa ng kautusan? Kapag tayo nagkasala, kailangan merong isakripisyo para mabayaran yung ating mga kasalanan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, every time na magkakasala, animal sacrifice. Every time magkakasala, animal sacrifice. So, natututo sila na pag nagkasala, merong sacrifice. At ang sacrifice nga na tunay ay hindi yung mga animal sacrifices, kundi ang body of Christ. Kaya nga, itinuturo tayo, no? Darating ang Kristo, pagbabayaran ang ating mga kasalanan. At ang kailangan mo lang ay sumampalataya. So, pero siyempre kung dumating na ang Kristo at naihandog na kanya ang kanyang sarili, kailangan pa ba yung tagapagturo? Natural, hindi na. Hindi na natin kailangan yung animal sacrifices. Kailangan na natin ay sampalatayanan yung nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang mapagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Muli natin basahin sa King James Version o New King James Version. Sabi, therefore the law was our tutor, our teacher, to bring us to Christ that we might be justified by faith. But after faith has come, we no longer under the tutor. So, hindi na natin kailangan yung animal sacrifices sapagkat naandito na tayo sa tunay na sacrifice, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dito, nakita natin yung Kristo laging nakakonekta kay Abraham, laging nakakonekta sa Diyos, laging nakakonekta doon sa pangakong blessings of all nations. At ganito ating mabasa dito sa 26 to 27. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So, sa pamagitan ninyong pananampalataya kay Jesus, magiging anak kayo ng Diyos. Okay, so sa pagiging anak ng Diyos, kinakailangan dumaan doon sa proseso na sasampalataya ka kaya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pasintabi lang po, no? Binasa lang naman po natin banal na kasulatan. Ang sabi po, hindi kayo magiging anak ng Diyos. So magiging anak kayo ng Diyos na kung kayo'y sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Sa pamagitan niyo pananampalataya kay Kristo, magiging children of God kayo. Magiging anak kayo ng Diyos.
Gusto niyo bang maging anak ng Diyos? Sumampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Basahin natin ulit sa 26 up to 27. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Pansinin po natin, hindi lamang po sasampalataya Hindi lamang po magkakaroon ng pananampalataya Kinakailangan rin mabautismohan. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, magiging anak ka ng Diyos. Di ba? Kapag ikaw naman ay nabautismohan, ibibihis mo naman si Kristo. Paano natin ibibihis si Kristo? Kinakailangan nating magpabautismo. So magkasama po yun, pananampalataya at bautismo. Ayon sa plano ng Diyos ng pagliligtas, kasama po ito. Ipangangaral ang Ebanghelyo, siyempre sasampalataya ka, hindi ka lang magiging sasampalataya, ikaw rin ay magpapabautismo. Ibibihis mo si Kristo at magiging anak ka ng Diyos. Okay, kung meron ka ng pananampalataya at kulang na lang ay bautismo, huwag ka na mag-isip pa. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Humanap ka ng pwedeng magbautismo sa iyo para sa ganun ay ikaw ay ariing ganap na ng Diyos. Makumpleto na yung pagliligtas na gustong gawin ng Diyos sa iyo. So muli natin basahin ulit. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Sa 28-29, ganito ating mabasa. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all in Christ Jesus. So, wala nang mga diskriminasyon. Ikaw ay Hudyo o Hintil, wala nang slave or free, wala nang male, female, di na pinag-uusapan dito kung ikaw ay male o female. Ang mga lahat tayo sasampalataya, mababautisman at magiging isa kay Kristo. Okay? Babalot tayo doon sa isang katawan na tinatawag na iglesia. Okay? So, muli natin basahin 28 at pupunta tayo sa 29. Ganito, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Sunod-sunod yan, pag sumampalataya ka kay Jesus, magiging anak ka ng Diyos. Kung mababautismohan ka, bibihis mo si Kristo. So, kapag lahat tayo nangyari yan, wala nang diskriminasyon. Ikaw ba ay Hudyo o Hintil, wala nang, wala nang pag-uusap tungkol dyan. Kung ikaw man ay Malaya o Alipin, wala nang pag-uusap tungkol dyan. Kung ikaw man ay babae o lalaki, wala nang pag-uusap dyan. Magiging isa tayo kay Kristo. At kung tayo ay kay Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo, magiging binhi tayo ni Abraham. At kung tayo binhi ni Abraham, mamanahin natin yung kanyang ipinangako. Yung pinangako ng Diyos kay Abraham. Ano yun? Yung blessings of all nations, yung pagpapala na lahat ng mga bansa, yung kaligtasan ng buong mundo na gagawin ng ating Panginoon sa Kristo. Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang masama doon sa pagpapala ng Diyos na ipinangako ng Diyos para sa lahat ng bansa o sa lahat ng tao? Kung gusto mong mangyari sa iyan, kinakailangan kang sumampalataya, kinakailangan kang mabautismohan at mapabilang sa iisang katawan na kayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. At kung kayo ay anak ng Diyos at kayo ay kasama o belong to Christ, magiging binhi kayo ni Abraham at mamanahin nyo kung ano man yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. At alam natin, ang pinangako ng Diyos kay Abraham, pagpapala ng lahat ng mga bansa.
So ito po yung chapter 3 at pupunta naman po tayo sa chapter 4 sa susunod na video po na atin pong gagawin. Kung sinawahan po ninyo ako dito po sa video ito, naniniwala po ang inyong lingkod na muli tayo magkikita-kita sa susunod na video na atin pong gagawin. Muli ako po si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtatangkilik dito po sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At sana po ay huwag nyo kalilimutan panoorin ito po mga video nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.